Kayo nga ay taga saan mismo ulit? Taga Mindanao po. At- Sa Miss Oriental po. Tas bakit kayo nakarating dito sa Batangas? Ano po, na mangisa na kami ng tulong ni Sir Rapitol po, pero diniritso na kami ng ospital. Kaharap namin si Senator Rapitol po, pero hindi na kami nakasalita. Pinababa kami agad para papuntahin ng ospital. Dahil malala nga yung kalagayan. Siya si Wilfredo Micarsos, 21 taong gulang, tubong Misamis Oriental at ngayon ay pansamantalang naninirahan sa Barangay Calicanto, Batangas City. June 29 ng nakaraang taon, Kahit nung habang nasa kanyang trabaho, titingnan ko uli. ay aksidenteng nasabugan ng LPG. Pangyayaring nagdulot ng malaking pinsala Yung doon. sa kanyang katawan. Doon kasi kulay white eh. Yung dun sa kabilang Sa paa niya. kabila makita niyo dito kasi may makikita na namin na kulay white ba? Butuan na yun ata. Subalit nabiyayaan man siya ng pangalawang buhay, ay tuluyan na siyang naging bilanggo ng 4 na sulok ng higaang Yung ito posisyon mo na yan, Kuya Wilfredo. na nagiging Hindi saksi na nababago yan. sa bawat sakit at hirap Ganyan na talaga. na kanyang Gaano pinagdaraanan. katagal ka? Pinili ko lang po dito na bahay na lang po magpagaling po. Hindi lang po gusto magpa-hospital po. Kasi po, dito po lang sa bahay po, naghihirap na po kasi kami. Kung pupunta pa kami ng hospital, baka lalo kami maghihirap doon. Wala kami panggastos po. Gusto ko na gumaling po. Anak mo, tanungan niyo po ako. Mahirap po nakahiga lang palagi. Gusto ko na umupo, hindi ako makaupo. Anak mo, tulungan niyo po ako. Mahirap na po. Upo. Hello, Pogi. Oh my God. Hello. Good morning. Hello, good morning. Kuya, magdamit ikaw, kuya, magdamit. Hello. Kumusta po? Okay lang Good morning. Ay, kumusta itong baby namin? Kumain din kasi Oh. ako. Hello, Nat. Kumusta ikaw? Pagkaiya naman. Mga kababayan, dito tayo ulit kay Kuya Wilfredo ngayon. Bisita ka eh. Bibisitahin natin. Hello, baby. Hirap kong utang. Hello, baby. Hello. Nakain ng mais yung baby na yan. Mga kababayan, bibisitahin po natin ulit ngayon si Kuya Wilfredo. Hirap kong Madugo kayo. Sige na po. Wala na bisitahan niya. Ay, naduguling ko eh. Sorry po. Kumusta si Kuya? Nandyan po, okay lang po. Pwede akong pumasok? Baka hindi. Hindi po. Sige pa. Hindi nakalinis. Kuya Wilfredo! Kumusta ikaw? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Ay, mga kababayan, ganyan talaga siya. Yung posisyon mo na yan, Kuya Wilfredo, Opo. hindi na nababago yan. Hindi na po. Ganyan na talaga. Opo. Gaano katagal ka nang nakaganyan? Bali, ano na po. Bali, 4 na buwan na po. Na totaling ganyan. Kung anong posisyon ng paa mo ngayon, iyan na talaga. Opo. Hindi mo na magawang maituwid o maibaloktot man lang. Hindi na po. Ganito lang po. Ba't anong nararamdaman mo kung sakaling nagagalaw? Masakit po. Ayan. Kasi mga kababayan, sorry no, hindi ko lang talaga pwedeng ipakita kasi hindi po talaga kayaayan tingnan yung sitwasyon ng paa ni Kuya. Yung epekto pa rin nung pagkakasunog niya, nung masabugan siya ng LPG, talagang hindi na po talaga siya kayaayan tingnan. O, kumusta ka naman? Okay naman po. Nagkain naman po kami po. Yung binigay nyo na 1,000 po. Nagamit na po namin sa pagkain namin. Ay, nakapaglinis ka na ng sugat? Opo, pero 3 araw na po to hindi nalinisan po. Ngayon. May guyam Sobrang sweet siguro ni Kuya Alfredo. Halika nga rito, ate.
Dito ka, tabi ka kay kuya. Nilalanggam niya si Kuya Alfredo. Sobrang sweet siguro. Matanong ko lang, para dun sa mga kababayan natin, mga nagtatanong, kayo nga ay taga saan mismo ulit? Taga Mindanao po. At- Sa Miss Oriental po. Tas bakit kayo nakarating dito sa Batangas? Ano po, na mangisa na kami ng tulong ni Sir Rapitol po, pero diniritso na kami ng ospital. Nakausap namin si Sir Rapitol po para sa agency namin, pero hindi na kami nakasalita. Pinababa kami agad para papunta ng ospital kasi sobrang lala kasing kalagayan ko doon. Nakatulog pa kami isang araw doon sa labas sa TV5 po kasi pagdating namin doon sa TV5 sirado na po, close na po ang TV5. Pero mismong nakaharap nyo si Senador? Opo. Senator? Opo, nakaharap namin si Senator Rapitol po, pero hindi na kami nakasalita. Pinababa kami agad para papuntahin ng ospital. Dahil malala nga yung kalagayan. Sobrang lala kasing kalagayan ko. Kumusta naman kuya nung maipadala kayo sa ospital? Okay naman po, na skin grafting ako doon sa ospital po. Ito na yon. Hindi po, dito lang sa paa Sa po. paa. Matagal na kasi itong gumaling. Doon pa sa Mindanao, dito lang sa paa, hindi gumagaling. Pinapunta kami ng ospital, doon po na skin grafting po ako. Pagkatapos ng isang buwan, pinauwi kami dito sa bahay. Ang sabi ng doktor sa akin, sana na araw-araw sana linisan dito sa bahay. Linis lang yung ginagawa. Pero kung sakali, yung pangmatagalang remedyo o gamutan, ano ba dapat ang gawin dun sa natitirang sugat dun sa paa mo? Ano po, yung sabi ng doktor sa akin, magpataba daw muna daw ako. Babalik muna ako dun sa ospital kung mataba na ako. Katapos, kasi hindi na kasi ako makunan ng balat sa katawan ko po kasi sobrang payat ko na daw po. Baka hindi daw makayanan ng operasyon na sa aking katawan. Baka mapaano daw ako. Pinauwi kami dito sa Batangas na lang po kasi hindi kasi daw pwede ako maoperahan kasi sobrang payat ko daw po. Baka hindi daw ko po makayanan ng opera po kasi maraming balat ko na sa aking katawan po para matakpan po lahat ng sugat ko po. Kasi mga kababayan, talagang sobrang lalaki po ng mga sugat niya rito. Halos buong binte, hita ni kuya. Yung mga finorward mo kuya na picture sa akin. Halos hindi ko po kayang tingnan. Kahit nung, eto, yan. Muli mga kababayan titingnan ko uli. Yan po ba? Hindi ko lang po pwedeng ipakita muli sa camera. Ayan. Ay, grabe kuya. Ultimo po yung mga paa at binti ni kuya. Grabe. May sugat po din doon. Ito po. Hindi pa gumagaling. Napakalalim. Yung doon, makita na talaga yung buto. Doon kasi kulay white eh. Yung dun sa kabilang paa Sa niya. kabila makita na yung buto kasi may makikita na namin na kulay white ba? Butoan na yun ata. Kasi imagine, kailan kuya nangyari? June Ano po, June 29. 28 po. Ay, 29. 29. Tapos, anong buwan na ngayon? Anong taon na? Ibig sabihin, simula noon, ganyan na, Opo. Kaya talagang hindi na po maganda yung kalagayan ng Dalawang taon na. O kuya, baka sakaling maalala ka ni Senador pag nakapanood niya to. Nakausap niyo siya mismo? Nakausap po namin siya pero hindi talaga maayos na pagsalita. Parang Kasi mabilisan lang. Medyo marami kasi nag-interview doon pero mabilis lang kasi. Hindi talaga nakapagsalita ng maayos ba? Senator Rapitol po, sana po na mapagamot ninyo po ako ng ma-hospital po ako ulit po dun sa hospital po. Sana po matulungan niyo po ako sa gamutan ko po kasi hindi na po kasi namin makakayanan ang gastusin po pero natulungan naman po ako ng agency namin pero lang po 2,000 weekly lang po ang natanggap namin sa kanila po. Medyo mahal kasi ang mga gamot ko po. Sana po si Rapitol po mapagamot niyo ako para madali akong gumaling para sa anak ko po at sa pamilya ko po, si Rapitol po. Kasi natakot na kasi kami sa kanyang kalagayan. Bakit? Gusto sana namin na ma-hospital to ulit. Kasi Para matingnan na, Kasi, ma-check up. nahirapan na talaga siya huminga.
Minsan nahirapan na talaga siya huminga. Mahina na yung kanyang katawan. Dahil na siguro sa kanyang kalagayan sa kanyang paa ba, sa kanyang sugat. Kasi grabe naman talaga, talagang malaking part ng paa niya, yung exposed pa rin talaga. Kita Minsan, yung nahirapan na siyang huminga. Siguro dapat nakakapagpa-check up ulit para at least makita yung status niya kung nagkaroon ba ng ibang komplikasyon sa kanya. Gusto na namin sana ibalik sa hospital siya. Kasi sobrang naawa na kami dito. Palaging umiiyak. Palagi talaga. Minsan, nagkakanta lang siya yung mga song na mga Panginoon ba. Naiiyak din kami sa kanya. Naawa kami sa kanya. Pero gusto nga niya talagang gumaling kasi yung kaso lang, sobrang nahirapan din kami kasi walang budget sa hospital. Pinili ko lang po dito na bahay na lang po magpagaling po. Hindi lang ko po gusto magpa-hospital po. Kasi po, dito po lang sa bahay po, naghihirap na po kasi kami. Kung pupunta pa kami ng hospital, baka lalo kami maghihirap doon. Wala kami panggastos po. Wala kami panggastos doon. Dito lang ako sa bahay, nagpapagaling po. Hindi lang po ako nagre-request lang po magpa-hospital po kasi wala po kami panggastos po. Naawa na po kasi ako sa kanila po. Naawa na ako sa mama ko po, matanda na po. Halos po sila, hindi na po sila makatulog dahil sa akin. Sobrang sakit po kasi ng sugat ko kung sakit po kasi sugat ko kung gabi na. Kasi malamig po kasi. Palagi ako mag-chill. Halos hindi na ako makahinga. Mahirapan na ako sa aking kalagayan ngayon. Kasi ganito na ako. Hindi na po ako mag-ikot-ikot po. Hindi na po ako makapalit ng position po kasi ganito na po position ko. Parang hirap mo kasi gusto ko na po tumayo pero hindi po pwede. Gusto ko na magalakad. Kasi sobrang hirap po dito kasi may inggit na lang po ako sa iba mo. Makakita ako ng maisip ko na nakaraan sa akin po na makalakad pa ako. Sa ngayon hindi na. Gusto ko na gumaling po sana po. Sana po may tumulong po sa amin po. Mapagamot lang po ako. Gusto ko na gumaling po. Anak po, tulungan niyo po ako. Mahirap po nakahiga lang palagi. Gusto ko na umupo, hindi ako makaupo. Anak ko, tulungan niyo po ako. Mahirap na po. May araw po, hindi ako makahinga na mabuti. Sana po may tumulong sa akin po. Hindi namin kasi kaya po. Sana po tulungan niyo po kami dito. Kasi hindi na po kasi namin kaya po. Nagre-renta lang kami dito. Para makauwi na kami ng Mindanao po. Lalo kami nahihirapan dito. Sa renta pa lang, hindi na kami makabayad po. Hindi kayo makauwi ng Mindanao dahil Dahil po sa sugat ko po, hindi ko na po kaya po na po sa barko po. Hindi po ako pwede ibiyahe po kasi matakot po sila baka mapaano ako doon sa barko po. Baka atakihin ako doon sa barko po, lalo mahirapan sila. Hindi daw ako pwede na ibiyahe na sa Mindanao. masyadong magiging Masyado maraming kasi- permit kung sakaling bibiyahe. Talaga. Kasi medyo di na talaga kaya. Pagbuhat pa lang siguro sa barko, pataas.
Ano na. Tsaka yung health concern talaga, yun yung hindi Pero papayagan. hindi siguro to papayag ng sa barko. Kasi nagot kasi sila kapag mapano yung ano. Mm.